Para sa video lecture na ito, ating tatalakayin ang mga elementong kultural ng tula. Elementong kultural ng tula. Ang mga elementong kultural ay binubuo ng komplikadong sistema ng ugnayan ng mga bagay na nagbibigay kahulugan sa paraan ng pamumuhay ng isang lipunan. Sa konteksto ng mga tula at karunungang bayan, ito ang mga bagay na nagbibigkis sa ating mga ninuno na nagpatibay sa kanilang pangkalahatang diwa, pananaw, kaugalian at mga adhikaing na ipalaganap hanggang sa kasalukuyan. Simbolo. Ang simbolo ay tumutukoy sa mga bagay o ideyang may malalim na kahulugan sa isang kultura. Sa mga tula mula sa panahon ng mga katutubo, maraming simbolismo ang ginamit upang iparating ang kanilang mga ideya. Gumagamit sila ng mga simbolismong nagpapakita ng kanilang kultura at tradisyon, ang pagtukoy sa kalikasan, hayop, at mga bagay-bagay sa kanilang kapaligiran ay may malalim na kahulugan na naiugnay sa kanilang araw-araw na buhay. Ang bawat simbolo ay may kaugnayan sa kanilang mga obserbasyon at karanasan. Narito ang halimbawa. Wika. Ang wika ay hindi lamang isang paraan ng komunikasyon. Ito rin ay salamin ng kultura at kasaysayan ng isang bansa. Sa mga tula noong panahon ng mga katutubo, ginagamit ang kanilang katutubong wika upang maipahayag ang kanilang mga damdamin, karanasan at kaalaman sa mundo. Ang bawat salita, talinghaga at tugma na ginagamit sa mga tula at karunungang bayan ay nagpapakita ng kanilang mga tradisyon, paniniwala at pagpapahalaga. Mga pamantayan o norms. Ang mga pamantayan ay tumutukoy sa mga inaasahang kilos o gawa sa isang komunidad. Ito ay nagsisilbing gabay sa kanilang pag-ugali, kilos at desisyon. Sa panahon ng mga katutubo, malinaw ang kanilang mga pamantayan sa pagbuo ng mga karunungang bayan. Kinakailangan mag-iwan ito ng mga halagang kaisipan. Ang mga ito ay nagpapakita ng mga bagay na kanilang itinuturing na mahalaga sa kanilang komunidad. Mga 4 na uri ng pamantayan o norms. Una, mga gawi, folkways. Batayan ng pangkaraniwang kilos sa isang lipunan. Halimbawa, inilalahad ang mga bugtong sa mga pagtitipon tulad ng mga lamay. Pangalawa, moralidad, mores. Batayan ng wastong pagkilos at asal sa isang lipunan. Ginagamit ng mga nakatatanda ang mga salawikain at karunungang bayan sa pagpapangaral sa kabataan. Pangatlo, mga ipinagbabawal o tabus. Paglabag sa moralidad, hindi angkop na kilos. Halimbawa, magtimpi at hindi bulgar ang paggamit ng wika sa pagpapahayag kaya gumagamit sila ng mga sawikain at tayutay. Huli, batas or laws. Batayan ng kilos na ipinatupad ng kinauukulan para sundin ng mga mamamayan. Kalimitang formal at nakasulat. Halimbawa, may isang tanging kasapi sa tribo ang makapagsasagawang mga ritual na ginagamitan ng mga karunungang bayan. Pagpapahalaga. Ipinakikita sa mga tula ang mga bagay na pinahalagahan ng isang komunidad. Tumutukoy ito sa mga gawaing katanggap-tanggap o hindi sa isang lipunan. Katulad ng pamantayan, ito rin ay nagsisilbing gabay sa kanilang pag-uugali, kilos at desisyon. Karaniwan itong inilalahad sa mga salawikain at kasabihan at maging sa mga kaisipan ng mga tula. Ilan sa mga halimbawa ng mga pangkaraniwang pagpapahalagang ito na inilahad sa mga tula at karunungang bayan mula sa panahon ng katutubo ay ang mga sumusunod. Pangalaga sa kalikasan, pagpapahalaga sa pamilya, pakikipagkapwa-tao, paggalang sa mga katatanda, kasipagan, katapatan at marami pang iba. Arketipo o tema. Ang arketipo ay tumutukoy sa mga karakter, pangyayari, simbolismo o ideyang karaniwang lumalabas sa iba't ibang kultura. Ito ang nag-uugnay sa isang tiyak na panitikan sa iba't ibang kultura at kasaysayan. Sa panitikang patula sa panahon ng katutubo, maaaring mabakas ang mga arketipo sa paggamit ng mga tema o simbolong may kaugnayan sa kalikasan.
Mula sa mga simbolong iyon ay nagkakaroon ng mga pangkaraniwang ugnayan o tambalan upang mapaigting ang pagkakalahad ng ideya. Ilan sa mga halimbawang ito ay ang mga sumusunod: liwanag at dilim, pagsibol at pagkalanta, tag-araw at tag-ulan, at marami pang iba.